Hi there! Welcome to another video discussion. So this video is specifically about filing rules and their clerical ability. This is something na lumalabas sa sub-professional level ng civil service exam. For rule number 1, name of individuals, last name as Unit 1, first name or initial as Unit 2, and middle name or initial as Unit 3. When two names in Unit 1 begin with the same letter, you consider the next or second letter in arranging for alphabetical order. If both the first and second letters are the same, consider the third letter and so on until the letters are different. Punctuation such as period or apostrophe is omitted. So, para mas maintindihan natin, narito ang halimbawa ng rule number 1. Sa name na Tony A. Stark, sa Unit 1, sabi dito is last name or apelyido. So, yung Unit 1 dito, magfo-fall yung Stark, yung apelyido na Stark. Sa Unit 2 naman, nandyan yung first name which is Tony. And sa Unit 3 is yung middle initial na letter A. So, yung apelyido sa Unit 1 or last name, sa Unit 2 is the first name which is Tony, and sa Unit 3 is the middle initial which is letter A. Sa madaling salita, ang last name or apelyido bilang Unit 1 ay itinuturing na pangunahing unit para sa pag-arrange ng mga pangalan alphabetically. Ibig sabihin nito na ang mga apelyido ay magiging unang bahagi of comparison sa pag-arrange ng mga pangalan. Next ay ang first name or initial name as Unit 2 at middle name or middle initial naman ang Unit 3. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Sa tatlong pangalan na ito, Sarah Alonso, James C. Abad, at John M. Antonio. Kung i-arrange sila alphabetically, una dyan ay ang Abad, James C. Pangalawa ay ang Alonso, Sarah, at Antonio, John M. naman ang panghuli. Ang ibig sabihin nito na kung pareho ang mga unang titik ng apelyido sa Unit 1, tinitingnan ang sumunod na titik para malaman ang tamang pagkakasunod-sunod. Katulad ng mga halimbawang ibinigay. Dahil ang lahat ay nagsisimula sa letter A, kaya naman pangalawang mga titik ang tiningnan dyan. Katulad ng B, L, at N upang malaman ang alphabetical order ng mga apelyido. Kung pareho naman ang una at ikalawang titik, titingnan naman dito ang pangatlong titik hanggang sa mahanap ang unang punto ng pagkakaiba. Ito ay upang matiyak na tumpak ang alphabetical order kapag pareho ang mga unang letra ng mga apelyido. Sinasabi rin dito na punctuation such as period or apostrophe is omitted. Halimbawa, sa pangalang Tony A. Stark. So sa Unit 1, nandyan ang Stark, Unit 2, Tony, at Unit 3, ang middle initial niyang letter A. So, sa Unit 3, yung middle initial niyang letter A, tinanggal ang period. Kasi nga, yung period or apostrophe ay hindi kasali. Dumako naman tayo sa rule number 2, personal names with prefixes. Prefixes such as MC in McAdams is considered as part of the name it precedes. Ignore any apostrophe or space that may appear within or after the prefix. So, these are commonly used prefixes. Halimbawa nito ay ang pangalang Lebron B. James. Sa Unit 1, nandyan yung James, Unit 2, Lebron, at Unit 3, ang middle initial niyang letter B. So, dahil ito ay tumutukoy sa mga personal na pangalan na may prefixes, sa rule number 2, nagbibigay ng mga gabay para sa pagtrato ng prefixes sa mga pangalan kapag inaayos, inoorganisa, o ina-arrange alphabetically ang mga listahan. Ayon sa patakaran, itinuturing na bahagi ng pangalan ng ilang prefixes at ang anumang apostrophe or spaces na makikita sa loob o pagkatapos ng prefix ay dapat i-ignore sa pagdetermine ng pagkakasunod-sunod ng mga pangalan. Narito ang iba pang mga halimbawa. Sa pangalang Olivia Dewberry, sa Unit 1, nandyan ang apelyido ng Dewberry. Unit 2 ay ang first name niyang Olivia. While sa pangalan namang Jerry A. McDonald, sa Unit 1 ang apelyido niyang McDonald. Unit 2 is Jerry. At sa Unit 3, magfo-fall ang middle initial niyang letter A. So, mapapansin nyo na tinanggal dyan ang period dahil nga sinasabi na ang period at apostrophe ay ino-omit. At ang Celeste Van Ivan naman ang pangalan, nandyan sa Unit 1 ang Van Ivan at Celeste naman sa Unit 2. Now, let's move on to rule number 3, hyphenated personal names. Consider a hyphenated first, middle, or last name as one unit. Do not include the hyphen in the unit name.
Here are the examples. Sa pangalang Valerie Anderson Smith, ang Anderson Smith na last name ay hyphenated, kaya naman tatanggalin ang hyphen dyan at magiging Anderson Smith na walang hyphen sa Unit 1. Samantalang ang kanyang first name naman na Valerie ay nasa Unit 2. Samantalang ang Alison Garcia Lim naman, hyphenated din ang last name na Garcia Lim, kaya tatanggalin din ang hyphen dyan at magiging Garcia Lim na walang hyphen sa Unit 1. Samantalang ang kanyang first name na Allison ay nasa Unit 2. Ang Maria Isabel S. Santos naman na pangalan, ito naman ang hyphenated dyan ay ang kanyang first name. Kaya magiging ganito siya. Sa Unit 1, andyan ang kanyang last name na Santos, samantalang sa Unit 2, ang kanyang first name na Maria Isabel na tinanggal na ang hyphen, at sa Unit 3, nandyan naman ang kanyang middle initial na S. This time, let's discuss Rule 4, single letters and abbreviations of personal names. So, ito naman ang rule pagdating sa single letter at abbreviations ng mga personal na pangalan. Ang mga initial na mga pangalang personal katulad ng mga ito ay itinuturing na mga hiwalay na unit sa index. Samantalang ang abbreviation sa mga personal na pangalan tulad ng mga ito at ang mga nickname tulad ng mga ito ay ini-index ayon sa kanilang orihinal na pagkakasulat. Narito ang mga halimbawa batay sa Rule 4. So, sa J.K. Rowling na pangalan, sa Unit 1 ang J ang Rowling, Unit 2 ang J, at Unit 3 ang K. Well, sa A.J. Anderson naman na pangalan, ang Anderson ay sa Unit 1, ang A ay sa Unit 2, at J sa Unit 3. Sa W.M. Danielson naman, Unit 1 ang Danielson at W.M. sa Unit 2. Well, T.J. Mendoza na last name na sa Unit 1, Unit 2 ang T, at Unit 3 ang J. Ito naman ang Rule 5, personal names with titles and suffixes. So, ang titulo o title ay nakasulat muna bago ang pangalan tulad ng mga ito. Samantalang ang suffixes naman ay mag-a-appear pagkatapos ng pangalan at kasama ang mga terminong nagpapahayag ng seniority tulad ng mga ito. Ganon din ang professional designations tulad ng mga ito. Kung ang isang pangalan ay naglalaman ng parehong title at suffix, ang title ang huling unit. Ang mga sumusunod ang mga halimbawa sa Rule 5. Sa pangalang Kim Santos CPA, sa Unit 1 ang kanyang last name na Santos, sa Unit 2 ang kanyang first name na Kim, at sa Unit 3 ang kanyang titulong CPA. Next is Dr. Frank Williams. Ang kanyang last name na Williams ay nasa Unit 1, sa Unit 2 ang kanyang first name na Frank, at ang kanyang titulong Doctor ay nasa Unit 3. Another is Mrs. Anna Jones. Jones na kanyang last name ay nasa Unit 1. Sa Unit 2 naman ang kanyang first name na Anna at ang Mrs. ay nasa Unit 3. Another is Mr. Joshua Wade Jr. So, ang Wade na last name ay nasa Unit 1, while ang Joshua na first name niya ay nasa Unit 2, ang Junior nasa Unit 3, at ang Mr. ay nasa Unit 4. Samantalang ang Peter K. Tisdale III naman, ang Tisdale ay nasa Unit 1, Peter ay nasa Unit 2, K sa Unit 3, at ang the third ay nasa Unit 4. So, sa pang-apat na halimbawa, gaya ng pangalang Mr. Joshua Wade Jr., dahil ang pangalan ay naglalaman ng parehong title at suffix, ang titulo ay ang huling unit. Nakasaad din sa Rule 5 na ang mga royal at religious na titulo tulad ng mga ito ay itinuturing na professional designation suffixes, maliban na lamang kung ang kasunod ay ang isang ibinigay na pangalan o apelyido lamang ay tulad ng mga ito. Kaya naman sa pagkakataong iyon, ini-index ito ayon sa orihinal na pagkakasulat. Para mas maintindihan, narito ang ilang mga halimbawa. So, sa pangalang King Abdullah, ang kanyang royal title na king ay nabibilang sa Unit 1, samantalang ang Abdullah ay nasa Unit 2 naman. Sa Father John, ang kanyang religious title na father ay nasa Unit 1, samantalang nabibilang naman ang John sa Unit 2. Sa Sister Mary Smith naman, ang Smith na last name ay nasa Unit 1, Mary na first name ay nasa Unit 2, at ang kanyang religious title na sister ay nabibilang naman sa Unit 3.
Ngayon naman ay talakayin natin ang Rule 6, Names of Businesses and Organizations. Dito, ang mga pangalan ng negosyo ay ine-index as written gamit ang letterhead or trademark bilang guide. Kung hindi magamit ang letterhead, gagamitin naman ang sources tulad ng directories gaya ng sa telepono o internet at syempre ang advertisements. So, bawat salita sa pangalan ng negosyo ay tinuturing na hiwalay na unit. So, narito ang ilang mga halimbawa nito. Una na dito ay ang Computers Are Us. Sa Unit 1, ang dyan ang computers, Unit 2 are, at Unit 3 ang us. Sa Easy Travel Agency naman, ang Unit 1 nandyan ang easy, travel sa Unit 2, at ang agency Unit 3. Subalit ang rule na ito ay may exception din. Kapag ang the ay unang salita sa pangalan ng negosyo, ito ay tinuturing bilang last unit. So ang mga pangalan naman ng negosyo na naglalaman ng mga pangalan ng mga tao ay ine-index ayon sa kanilang orihinal na pagkakasulat. While ang hyphenated names naman at mga pangalang may prefixes ay itinuturing bilang iisang unit. Narito ang mga halimbawa nito. Una ay ang The Snack Shack. So, sa Unit 1, ang dyan ang snack, Unit 2, shack, at ang the ay nasa Unit 3. Another, Betty's Boutique. Sa Unit 1, Betty's, Unit 2, Boutique. Well, the El Amigo Mexican Restaurant naman, El Amigo, sa Unit 1, Mexican, Unit 2, at Restaurant sa Unit 3. Now, let's move on to Rule 7, Letters and Abbreviations in Business and Organization. Ang single letter sa mga pangalan ng negosyo at organisasyon ay ine-index as written. Kung ang single letters ay hiwalay sa pamamagitan ng spaces, ine-index ang bawat salita bilang hiwalay na unit. Samantalang ang mga acronym naman ay ine-index bilang iisang unit, anuman ang punctuation o spacing. Ang mga maikling salita naman, gaya ng mga ito, at mga pangalan tulad ng mga ito ay ine-index as written at bilang iisang unit anuman ang punctuation o spacing. Ang mga call letters naman ng istasyon ng radyo at telebisyon, gaya ng mga ito ay ine-index din as written at bilang iisang unit. Ilan sa mga halimbawa na nabibilang sa Rule 7 ay ang mga ito. Una na dito ay ang ABC Radio Station. Sa Unit 1, ang ABC, Unit 2, Radio, at Unit 3, Station. While AK Electric naman, A Unit 1, K Unit 2, at Electric sa Unit 3. Narito ang ilan pang mga halimbawa. Sa Regal Manufacturing Corporation, Unit 1 ang Regal, Unit 2 ang abbreviation ng manufacturing, at sa Unit 3 ang abbreviation naman ng corporation. So sa Ace Repair Company naman, Ace is Unit 1, Unit 2 Repair, at Company Unit 3. Dumako naman tayo sa Rule 8, Punctuation and Possessives in Business and Organization. So, ang mga bantas o punctuation ay hindi pinapansin kapag ini-index ang mga pangalan ng negosyo at organisasyon. Ang commas, periods, hyphens, apostrophes, dashes, exclamation points, question marks, quotation marks, at diagonals ay hindi rin kinikilala at ini-index ang mga pangalan as written. Mga halimbawa ng mga ito ay ang una, all-in-one pawn shop. Unit 1, all-in-one. Sa Unit 2 nabibilang ang pawn at Unit 3 ang shop. The Bird's Nest naman, Birds Unit 1, Nest Unit 2 at The Unit 3. Inside-outside glass, Inside-outside Unit 1 at Glass Unit 2. The Pepper, Pepper Unit 1 at The Unit 2. Next is Rule 9, Numbers in Business and Organization Names. Ang mga Arabic numbers na isinusulat gamit ang mga digit at Roman numerals ay itinuturing bilang iisang unit at fina-file ayon sa number order bago ang alphabet characters, kung saan ang Arabic numbers ay nauuna bago ang Roman numerals. Ang mga halimbawa ng mga ito ay ang una, 9th Street Grill. So, Unit 1 nabibilang ang 9, sa Unit 2 ang street at Unit 3 ang grill. Another, 7 days extended in. Sa Unit 1 ang 7 days, Unit 2 extended at in sa Unit 3. 8 movie theater naman na halimbawa, ang Roman numeral na 8 ay nasa Unit 1, Movie Unit 2, at Theater Unit 3.
So sa 21st Street photo naman, 21st Unit 1, Unit 2 ang street at photo sa Unit 3. This time, let's discuss Rule 10, Symbols in Business and Organization Names. Kung ang isang simbolo ay bahagi ng pangalan, ine-index ang simbolo as if spelled out. Kung ang isang simbolo naman ay ginamit kasama ang isang numero ng walang spacing between, gaya ng mga ito ay tinuturing na iisang unit at isinusulat ang simbolo katulad ng mga ito. Mga halimbawa nito ay ang una, kung mapapansin nyo dyan, may peso sign na simbolo at words na days at hotel. So kung i-index mo yan sa Unit 1, instead na peso sign, ang word na peso ang ilalagay mo at sa Unit 2, ang dyan ang days at Unit 3 naman ang hotel. So another example is 50-cent burger din. So sa Unit 1, instead of sign or simbolo, yung word na cent yung ilalagay mo. So, magiging 50 cent siya. Sa Unit 2, ang burger at Unit 3 naman ang den. Next, Rule 11, Government Names. Ang government names ay una munang ine-index ayon sa pangalan ng unit ng pamahalaan, tulad ng bansa, estado, lalawigan o lungsod. Pagkatapos, ine-index naman ang distinctive name ng department, bureau, office o board. Ang mga salitang office of, department of, bureau of at iba pa ay hiwalay naman ng mga unit sa index kapag sila'y bahagi ng official name. Halimbawa nito ay ang Bureau of Prisons Justice Department. Sa Unit 1, Justice, Unit 2, Department, Unit 3, Prisons, Unit 4, Bureau, at Unit 5, of. Last but not least is Rule 12, Addresses. So kapag ang mga personal na pangalan at pangalan ng mga negosyo at organisasyon ay magkatulad sa ibang aspeto, ang filing order ay tinutukoy ayon sa address. Ikinukonsider ang mga bahagi ng address sa mga sumusunod na pagkakasunod-sunod. Una na dito ay ang city, pangalawa ay ang state which is spelled out in full, next, street name, another, quadrant such as northeast, northwest, southeast, at southwest. Another, house or building number. For example, Mobile World 12th Avenue, Northeast, Calamba, Laguna. Unit 1, Mobile World. Unit 2, Calamba. Unit 3, Laguna. Unit 4, Avenue. Unit 5, NE or Northeast. Unit 6, 12. So that's the end of this video and I hope that you found this lesson helpful.